Buenos dias a todos. Andito na po si Vlogcaster at nakaakyat na kami ng mga 10 hills and mountains dito sa lugar namin. At saka pasensya na po sa mga naguguluhan na sa movements ko sa walking. Kasi I really believe na mas nakaka-inspire po ako mag-vlog habang naglalakad. Kumbaga, a healthy body makes for a healthy mind. So, ang topic po natin ngayon ay bakit parang nagwawala si Mayor Isko. Marami po sa inyo na puna na bakit ang dami kong post kay Mayor Isko at wala naman ako analysis. So, dito po sasagutin ko yung mga tanong nyo kung bakit tuloy-tuloy yung banat ni Mayor Isko sa mga opisyalis ng gobyerno. So, pero before that, please subscribe to the Vlogcaster Armandin YouTube channel. Dahil sa channel na ito, hindi nyo lang makukuha yung truthful and wisdomful views and opinions coming from the expert, a political strategist and political campaign manager, kundi kung tulad ng nakita nyo, you will also have a great view of nature, lalo na yung mga those who feel themselves in prison sa mga bahay nila. Parang nakakulong po tayo lahat. So thank God kami po meron naman medyo malaki yung area dito, so and wild forest pa rin po within the subdivision, so I'm sharing you part of it. So punta na nga po tayo sa topic natin. So marami po naguluhan o nabigla na fresh from the hospital. Actually week na week pa po siya. I visited the mayor Monday. Hindi sandali lang meeting namin. I just greeted him and welcome him back. Sabi niya hindi pa kami pwede magpatagal mag-usap dahil umubo pa siya. In fact, he had to run to the CR several times out of respect sa amin na hindi siya umubo sa harap namin, kasi sabi niya andon pa rin yung weakness ng katawan niya at hindi pa bumabalik yung kwan niya, yung taste niya. So medyo kahit makikita nyo sa video, medyo haggard si Mayor. Talagang clearly kitang-kita yung epekto sa kanya ng COVID. Pero yun lang, nagpapasalamat siya na vaccinated siya, kaya na-survive niya. So yun nga, after that or during that day, kasi after lunch kami nagkita, that morning mismo binira na niya yung mga korap sa gobyerno at saka yung mga mali-maling patakaran nila. Parang yung sabi ng iba na parang nagwawala si Mayor. So may mga DDS naman na sinasabi na noon naman kaibigan mo yung tao, kaibigan mo si presidente, ngayon binabanata mo na. Pero one thing I want to make clear to all of you, hindi lang ngayon si Yorme bumabanat. In fact, noon pa sa kilos niya, hindi lang siya gaano nagsasalita, kasi alam nyo, since 2019 he let his action speak for him. Walang EJK sa Manila po, walang EJK. Every Friday sa Capitol report niya, naglalabas siya ng mga pictures ng mga kriminal na nahuli nila, na all the mga rapists, murderer sa Bulacan, Sulu, Batangas, Cagayan de Oro, kung saan buhay pa, at ini-stress niya na sa Manila basta wag lang kayo lumaban, mabubuhay kayo at maharap nyo yung justice. So kung doon pa lang, hindi naman niya sinasabi na, although my statement siya one time na sinabi niya he values life. So sa una-una pa lang, pag pasok pa lang niya sa gobyerno o pag simula pa lang niya ng termino niya,
kasi ganito po kung LGU ka, dependent ka sa Internal Revenue Allotment or tax galing sa national government at saka iba pang mga programa ng national government. At for a time kailangan niya yun. For example, yung mga hindi niya ma-achieve yung 2 million vaccination kung walang tulong or yung mga mass testing kung walang tulong ng Department of Health. So kung LGU head ka, wala ka talagang choice but to be cordial. But kahit parang si Cebu Governor Gwen Garcia na lumalaban din sa gobyerno pero wala ring choice kundi from time to time kailangan tanggapin yung tulong ng gobyerno. So kasi pwede ka isabotahe, di ba? Sinabi nga ni Mayor na natatakot siya baka one day padalhan na lang siya ng mga tangke ng military para patigilin siya sa mga ginagawa niya o sa mga sinasabi niya. So kaya noon pa man po may defiance na siya. Kumbaga hindi naman siya umiingay pero hindi siya lahat sumusunod. Pagkatapos kung i-review nyo yung mga mga video or i-google nyo, last year pa naman po 2019, in fact 2020 binanata na niya yung katiwalian sa SAP, binanata na niya yung Department of Social Welfare and Development, sabi niya SAP. So meron po yun sa video. So yung unang SAP pa lang po nireklamo na niya, and then yung hindi rin umabot sa mga tao yung second SAP nireklamo na niya yun. And then nakita nyo naman po yung face mask, yung face shield, sinabi rin niya na useless yun. So yung ganun po, kumbaga kasi meron, I have to clear this out dahil may mga sinasabi nagwawala lang siya ngayon dahil election na, dahil yung iba sinasabi dahil hindi daw siya kinuha na parang kandidato ng administrasyon as president. Hindi po. Si Mayor Isko po matagal na. At isa pa po, yung binabanatan talaga siya, yung tinanggal niya yung mga nagre-red tagging na agency and flag something, na tinanggal niya yung mga poster ng mga yun, na kaya nga ngayon binabansagan siya na kwan daw NPA or leftist. So makikita po natin na hindi naman niya hayaan na diretso binabanatan si President Duterte, pero pinapakita na niya po sa aksyon niya at sa mga banat niya sa mga ahensya ng national government na hindi talaga siya sang-ayon sa lahat ng policy nito, at ine-expose niya kung may policy na palpak. So yun na nga po. So hindi po si Mayor Isko pareho sa mga ibang official dyan. Ibanggitin na natin si Manny Pacquiao. Ngayon lang po, parang tawag namin niya political mushroom. Ngayon lang siya bumabana dahil hindi nagkaaway sila sa PDP Laban Party niya at tinanggal siya roon. So si Mayor Isko po hindi ganyan. Si Mayor Isko 2019 pa. In fact, meron po siya good relation sa Catholic Church leaders sa Manila dahil pinapakinggan niya po yung mga nila, yung mga suggestion at apela nila na to respect life. Kaya po walang EJK sa Manila. So yun po, yun ang isa sa mga unang policy niya when he came into his position 2019 pa po, sa June 2019. So he was already defiant or not supportive of Duterte even at that point. Sa AJK issue po nagsimula. So ngayon po andito na nga tayo yung sa topic na nung lumabas na siya, ang dami pong banat niya. Pero ang mga banat po ito na makikita natin, siguro po habang nasa ospital siya at habang pinapanood niya yung mga news, siguro po nag-soul searching siya. At nakita niya na hindi na ito ang panahon para tumahimik ka, hindi na itong panahon para magbabait-baitan ka o magsipsip ka sa national government. Ito ng panahon para magsalita ka na talaga at manindigan.
Dalawa naman po ang nakikita ko pwede mangyari nung nagka 14-day quarantine siya. Isa po, ma-realize niya na hindi ko na lang siguro manahimik na lang ako, na COVID na ako, mag-relax na lang ako, or siguro hindi ko na ituloy yung mga hindi ko na pagbigyan yung mga hinaing na mga or movement na mga galing sa tao para tumakbo siya presidente. So dalawa lang man yung po. Yung isang action niya is to forget all of it and mamuhay na lang ng mapayapa and parelax sa family niya, or yun lalabas yung yung kanya, yung parang sense of mission na sobra na, tama na, kailangan gumalaw na ako. So sa tingin ko po yung COVID yung COVID na sa kanya na quarantine or COVID hospitalization due to COVID, mas na-solidify po or nabuo or lumakas yung conviction niya to fight for the people. Kaya nga sabi niya na harangan nyo pa man ng tangke ang harap ng City Hall, I will still help and protect the people, and I will fulfill my mission to the people. So yun po, parang mas lumakas pa po. Parang nakikita niya na, in fact sinabi niya yun po sa speech niya last Monday, ang bilis mawala ng buhay ngayon. Kumbaga mayaman o mahirap, pareho lang kayo sa isang ward at pareho lang kayo mamamatay sa COVID. So nakita niya na he has nothing to lose. Kumbaga, sige, tulungan ko. Nakikita ko mas bumuo yung desisyon niya siguro na tumakbo na talaga sa pagka-presidente. Kaya ine-expose na niya ang klase ng gobyerno meron tayo ngayon at kailangan baguhin. At lahat naman po ng sinasabi niya tama eh. Yung sinasabi niya na huwag kayo matakot sa mga politiko, matakot kayo sa taong bayan. Nasa isip na po yung lahat ng mga tao eh, at sinasabi ni lahat ng mga tao. Kumbaga nire-repeat lang niya yung anong nasa isip ng majority ng mga tao. Yung sinasabi niya na ang master ng mga public servants ay ang tao, hindi ang politiko. At yung isa pa, yung sinasabi niya na ang Diyos ay nasa taas, ang poon ay nasa taas, hindi nasa lupa. So kasi yung nga po, yung may mga tao ino-worship yung mga local government official na hindi naman po, baliktad po. Kasi yung nga, yung sinasabi niya na hindi, ang tao ang boss, ang tao ang amo, ang tao ang poon. So maganda yung po, maganda yung sa isip natin yun, especially parating na eleksyon. Dapat ganun ang mindset ng mga i-elect natin, na tayo ang ginagawang bida, tayo ang kinatatakutan, hindi tulad ngayon takot tayo sa mga namumuno sa atin. So maganda yun po. At saka yung worst, sinasabi niya, yung worst kind of crime is yung nakawin mo yung tao, nakawin mo yung pera ng taong bayan sa panahon ng pandemya, sa panahon ng krisis. Biro nyo yun, bilyon ang kinikita nila. Nakikita lahat ng mga pattern po. May mga supplier sila na walang address, walang kwan, from sa 1 million napkin nila mo kauson sa OWA, sa 8 billion nila Michael Ang, at saka yung mga bata ni Bongo at kaibigan ni Presidente, to 45 billion sa DBM mismo. So anomalya sa overpricing ng mga medical equipment. So grabe po yung ginamit talaga nila yung bayanihan, or ginamit talaga nila yung krisis para nakawan tayo. So yan ang lahat ng ina-expose ni Mayor Isko. So yun po ang kwan ko dyan, ang nakikita kong reading ko sa sitwasyon, na mas lumakas yung, kumbaga nandun na siya, nakaharap na niya yung kamatayan. Siguro tinanong niya sarili niya, si Mayor, anong bang purpose ko sa buhay? So siguro na-realize niya, ang purpose niya sa buhay is to bring change and to rescue the Filipino people
from another 6 years of corrupt and incompetent at walang malasakit na gobyerno. Kaya po yun, dahil dito kuha na siya, kumbaga full blast na siya na to be one with the people, kasi hindi po tayo pwede pagitna-gitna po. We really have to take a stand. So sana po we take a lesson from Mayor Isko. We support him. Kahit sino pa mang kandidato ang sinusuportahan nyo, importante you vote with conviction, with principles and dignity and respect. Hindi yung parang stupido po kayo na dahil wino-worship nyo yung poon nyo, kahit mali ang ginagawa, kahit corrupt ang kwan nito, mga ginagawa nito, katiwalian, suporta, tuloy pa rin ang suporta nyo. So kung na po, man up na tayo, manindigan na tayo, samahan natin si Mayor Isko. So hanggang dito na po tayo again for this fearless and expert views from an experienced PR manager and political strategist. Please also share my views to friends and leave a comment about what you feel about this post. So see you in my next vlog and mucho y mas gracias a todos. Sa lahat ng viewers ni Dean Arman Nocum, subscribe kayo rito sa Vlogcaster Dean Arman. At mag-iingat po kayo mga kababayan. Always keep safe and practice physical distancing. May awa ang Diyos, makararaos din po tayo sa pandemya.